Magandang araw po sa nakakanood ng video na ito. Ako nga po pala si Aaron S. Ruiz at ang topic namin for our devotion ngayong araw na ito ay pumapatungkol kay Baasha. So, sino nga ba siya? At anong role niya sa buhay ng sambahayan ni Jeroboam. So, nung nakaraan ay napag-aralan natin pagtapos ni Jeroboam ay sumunod yung kanyang anak na si Nadab at sumunod lang si Nadab sa mga ginawa ni Jeroboam at dumating ang pagkakataon na pinarusahan talaga ng Diyos si Nadab. At dito rin ay makikita natin kung sino nga ba si Baasha. Sabi dito, si Baasa na anak ni Ahaya sa sambahayan ni Isakar ay nakipagsabuatan laban sa kanya at sinaktan siya ni Baasa sa Gibeton na sakop ng mga Filisteo sapagkat kinukubkob ni Nadab at ng buong Israel ang Gibeton. Nang 3 taon ni Asa na hari sa Juda ay pinatay si Nadab ni Baasa at naghari na kapalit niya. Nang siya'y maging hari, pinagpapatay niya ang buong sambahayan ni Jeroboam. Wala siyang iniwan kay Jeroboam ni isa mang humihinga hanggang sa kanyang malipol ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinasabi sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Ahayas na Shilonita. Ito ay dahil sa kasalanan ni Jeroboam na kanyang ginawa at kanyang ibinunsod sa pagkakasala ang Israel at dahil sa kanyang panggagalit sa Panginoon ang Diyos ng Israel. So, anong nangyari dito ay ang buhay ni Nadab ay winakasan ni Baasa at mapapansin din natin dito na pinatay niya yung buong sambahayan ni Jeroboam. Nangangahulugan dito yung ang ating Diyos ay sovereign pa rin pagdating sa mga kings, pagdating sa lahat ng mga namamahala dito sa mundo ay actively siya na may involvement pagdating dito. At ating makita na ang mga tao na mga masama ay ginagamit din ng Diyos upang i-accomplish ang kanyang mga plano. Katulad nga niyan, sabi nga kay Jeroboam na lahat ng mga sambahay ni Jeroboam ay mamatay at hindi makakarating sa libingan. At ganun nga rin pagtapos ng ilang mga panahon ay pinatay lahat yon at sa pamamagitan yon ni Baasa. At pagdating dito ay kailangan natin maintindihan na yung mga hari na mga naghari dito sa First King, 2 Kings, 1 Chronicles and 2 Chronicles ay binigay sa atin ng Diyos ang ating Panginoong Hesus bilang ating hari na dapat nating sundin at irreplaceable siya. At masasabi natin na ang ating Diyos ay kumikilos talaga at sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay magtatagumpay ang kanyang mga plano dito sa mundo. So ito lamang po ang ating devotion. Maraming pong salamat.